The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I am the true vine, and my Father is the vine growers. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and everyone that does not burn, so that it bears more fruit. You are already burned because the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as a branch cannot bear fruit on its own unless it remain on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into a fire, and they will be burned. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want, and it will be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa atin pong ebanghelyo, natunghayan po natin ang ating Panginoon na hinahalin tulad ang kanyang sarili sa isang puno ng ubas, kung saan tayo po yung sinasabi niyang mga sanga. At ang kanyang ama, yung tagapag-alaga nitong puno ng ubas. Kaya lang po dito po sa sinasabi ng ating Panginoon, meron pa rin po siyang isang sinasabi. Ang kahalagahan ng pagiging mabunga ng mga sanga ng ubas. Kasi sabi nga ng ating Panginoon, sa pag-aalaga ng ubas, yung mga sanga na hindi namumunga, pinuputol. Kalungkot naman. Pinuputol, tinatapon, sinusunog. Pero yung mga sanga na namumunga ay mas inaalagaan pa. Talagang inaalagaan, tinitrim para mas lalong mamunga. Kaya nga po dito po sa ebanghelyong ito, meron pong dalawang katanungan na napakagandang itanong. Dalawang katanungan. Yung una po, sino nga ba yung mga sanga na nakakonekta sa ating Panginoon? Sino ang mga sanga na nga nakaugnay sa Kanya? Hindi po ba? Napakasimpleng tanong eh. Ang ating Panginoon ang puno, sino ba yung mga sanga? Sino may mga nakadikit na sanga sa Kanya? Hindi po yung mga putol na, hindi ba? May mga sangang putol na, pero dito po ang pinag-uusapan natin, yung mga nakadikit pa. At pag ganitong usapan po, meron lang po akong para panimula ng pagninilay, dalawang basihan. Sino nga ba yung mga sanga na nakaugnay pa sa ating Panginoon? Dalawang simpleng basihan na pag po tayo ay pumasok dito, malaki yung chance tayo yung mga sanga na nakaugnay sa ating Panginoon. Napakasimple lang po. Una, tayo po ba yung sa ating buhay, tayo ay nagdarasal sa araw-araw? Hindi po ba? Napakasimple. Paano ba natin masasabing nakaugnay tayo sa ating Panginoon kung sa ating buhay ay hindi naman tayo nagdarasal sa araw-araw? Hindi po ba? Paano natin masasabing may kaugnayan tayo sa ating Diyos kung maalala lang natin siya kung tayo ay may problema, kung tayo ay merong gustong hingin sa Kanya, kung tayo ay may pinagdaraanan?
Paano nga ba natin masasabing may ugnayan tayo sa ating Diyos kung sa araw-araw ng ating buhay ay hindi naman tayo nagdarasal sa Kanya? Hindi tayo nakikipag-usap sa ating Amang nasa langit sa araw-araw. Kung hindi po natin nagagawa yan, napakalaki po yung chance. Tayo po yung sanga na hindi nakaugnay sa ating Panginoon. Hindi po ba? Paano natin masasabing tayo ay nakaugnay sa ating Panginoon kung sa ating buhay, hindi naman tayo nagdarasal, nakikipag-usap sa ating Amang nasa langit sa araw-araw? Yung pangalawa po, ay kung tayo po ba ay nagsisimba linggo-linggo. Napakaganda po ngayon, ordinaryong araw na andito tayo ngayon sa simbahan. Sana naman po, sa ating buhay, ay linggo-linggo nga tayo nagsisimba. Kasi minsan baka tayo napunta dito. Gaya nga ng sabi ko nung una, meron tayong gustong hilingin sa Diyos. Meron tayong problema. Meron tayong gustong idulog sa ating Diyos. Kaya tayo napadpad dito. O baka nagpunta yung ating pamilya, tayo ay nasama. Sana po sa ating buhay, tayo ay nagsisimba linggo-linggo. Kasi kung hindi po tayo nagsisimba, nagsusumikap makapagsimba linggo-linggo, paano natin masasabi na tayo ay kaugnay ng ating Panginoon? Hindi po ba? Napakasimple. Kaya siguro po yan yung pinakaunang tanong. Bago po natin pag-usapan yung pangalawa, yan muna po ang ating pagnilayan. Sabi nga ng ating Panginoon, siya ang puno ng ubas. Kaya sana po, kung ating Panginoon ang puno ng ubas sa ating buhay, pinagsusumikapan po natin talagang nakakapit sa Kanya, nakaugnay sa Kanya bilang Kanyang mga sanga. Ito po ang ating pagsumikapan na sa ating buhay. Simulan po natin sa pananalangin sa araw-araw at pagsisimba linggo-linggo. Yung pangalawang katanungan na po, paano nga ba namumunga ang mga sanga ng ating Panginoon? Hindi po ba napakasimple naman? Paano nga ba namumunga ang mga sanga ng ating Panginoon? Isa po sa pinakasimple ay kung nagiging biyaya po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi po ba? Kung tayo ay nagiging biyaya sa mga taong nakapaligid sa atin, nang dahil sa atin, sila ay, let's say, talagang sila ay umaasa sa atin. Nang dahil sa atin, nagiging maganda yung araw nila. Hindi po ba? Anong bunga ba yung gusto natin? Siyempre yung mabuti. Kung tayo ba ay nagiging mabuting bagay para sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi po kung sa ating buhay, para po sa mga taong nakapaligid sa atin, mas lalo na sa ating mamahal sa buhay, kung tayo ay nagsisilbing sakit ng ulo, paano natin masasabi na tayo ay namumunga? Hindi po ba? Isa po sa pinakamagandang batayan nga po dyan, talaga bang tayo ba ay nagiging biyaya sa mga taong nakapaligid sa atin? Pangalawa po siguro, sa pamumumunga bilang pamumumunga, ay ang paghahatid ng mabuting balita sa ating kapwa. Hindi lang po pagiging biyaya sa ating kapwa. Pangalawa po siguro ay yung paghahatid ng mabuting balita sa ating kapwa. Gaya nga po ng sabi ko kanina, baka po kasi talagang meron tayong mga kasama na hindi na nagdarasal araw-araw, hindi na nagsisimba linggo-linggo, hindi na nakaugnay sa ating Panginoon. Hindi po ba? Mas lalo na po yung survey ng SWS last year. Last year po naglabas ng survey ang SWS tungkol po sa mass attendance dito sa Pilipinas. At alam niyo po ba kung ano naging resulta? Ilang porsyento na lamang ng mga Pilipino ang nagsisimba linggo-linggo. Ang sabi po sa survey, wala pa po sa kalahati. 38% lamang po. 38%. Hindi po ba? Wala pa sa kalahati. Kaya dito po natin makikita ang katotohanan na napakarami pong sanga ng ating Panginoon na parang putol na wala na ang ugnayan sa ating Panginoon.
Kaya po sa ating buhay, kung nag-iisip po tayo kung paano ba tayo magiging mabunga, bukod sa pagiging biyaya sa mga taong nakapaligid sa atin, isa po sa maganda talaga ay ang paghahatid ng mabuting balita sa ating kapwa. Mas lalo na po kung meron tayong mga mahal sa buhay, mga kapamilya, mga kakilala, na sa tingin natin ay nalalayo na sa ating Panginoon. Hindi na nagdarasal sa araw-araw, hindi na nagsisimba linggo-linggo. Kasi mga kapatid, sayang naman po kung tayo po yung taong aktibong-aktibo sa simbahan, laging nagdarasal, laging nagsisimba, pero yung biyayang ito ay hindi natin na ibabahagi sa ating kapwa. Hindi po ba? Tayong laging nagsisimba, nagdarasal, syempre, lagi tayong blessed ng ating Panginoon. Pero kung yung blessing na yan ay nananatili sa atin, hindi man lang natin ibinabahagi sa kapwa, sa mga nalalayo na sa ating Panginoon, hindi po ba sayang? Sayang naman yung mga blessings, yung mga biyaya na tinatanggap natin. Kaya mga kapatid, sa pamumumunga po bilang mga sanga ng ating Panginoon, bukod po sa pagiging biyaya sa mga taong nakapaligid sa atin, nawa po maihatid din natin ang mabuting balita sa kanila. Mas lalo na sa mga sanga na tila mo putol na, wala nang ugnayan sa ating Panginoon. Hindi na nagdarasal araw-araw, hindi na nagsisimba linggo-linggo. Baka mamaya po itong mga taong ito ay mga mahal pa natin sa buhay. Mga kapamilya natin, mga malapit sa atin, mga kakilala natin. Kung tayo po yung taong talagang isinasabuhay ang pananampalataya, sana po wag po itong manatili sa atin. Bagkus ay gumawa po tayo ng paraan upang ito ay maibahagi sa iba. At nang sa gayon, yung biyayang tinatanggap po natin, hindi manatili sa atin, bagkus ay maibigay natin sa mga taong nangangailangan nito. Mas lalo na yung parang putol na ang ugnayan sa ating Panginoon. At nang sa gayon po, tunay nga tayong mamunga gaya ng hamon ng ating Panginoon dito sa ating Ebanghelyo.